Hello everybody! Welcome back to CVA or Coconut VA Talks. And for today, meron na naman tayong bagong guest. Oo, nag-invite na naman tayo ng bagong guest for this episode, episode 12. And our guest is one of our VAs and she's been a general VA for 2 years now and she's none other than Yan! Hi Yan! Magandang Hi, gabi! magandang gabi, magandang umaga. Magandang umaga, magandang hapon kung ano oras man itong pinapanood. Thank you naman talagang pinaunlakan mo ang imbitasyon ko. Siyempre naman. Kamusta ka Na-delay naman? na ka? Kamusta ka naman, dear? I'm okay, I'm doing okay. Na-delay yung last natin dapat na meeting kasi nagkasakit ako for 2 weeks. Oh, well, I'm glad you're okay now. Yeah, at alam niyo ba guys, unang-una kong nakita si Yan ay kumanta siya ng na kumanta siya sa Boracay kasi we had our formal dinner. We had our formal dinner and then ang una kasi, anong kinanta ng una? Very, very, paano na, Week? yung week, very, very, ano lang ba? Solemn. Very, very, ano lang, pabebe. Hala, bigla siya nag-water. Napitang ako dahil sabi ko, uy, pang malakasan isa sa pinaka-highlight talaga ng aking Boracay yun, te. Yung nakita kong mag-perform ka ng bongga. So, tuwang-tuwa kami. Ang galing mo, te. Thank you naman, buti naman. Nag-set ako ng um, magandang energy yung time na yun. Correct. Tapos nilibot pa niya yung buong venue. Sino ka dyan, te? Nilibot Kailangan para lahat sumayaw. o, di ba? Pang malakas. So, well, anyways, we're here, Yan, to get to know you more, no? And there are three parts of this episode, no? The introduction, the on a personal note, and the surprise round, which is part two, which is this or that, CV edition. So, are you ready for this? Yes? Here, ready na. Perfect. Okay, Yan. Give us a brief description of yourself naman. Pakilala mo naman sarili mo sa ating listeners, Um, please. yeah, everybody calls me Yan, but my full name is Nayan, Austria. I've been with CBA for 2 years now, same client. So talagang very grateful dahil tumatagal kami sa kanya. And Wow. sobrang busy na kami namin ngayon, sobrang busy ng business ni client. So very thankful kami. Wow. Uh, So, go, go, go. Yun, nag-work ako as general VA sa kanya. Actually, ako rin yung ano niya, first VA. Yun. Ooh. So, pero meron akong ka-team natin. Dalawa kami, actually. So, yun. Siya yung second VA. Oh, From okay. CBA. Yeah. So, ang galing, no? So, long-term yung clients mo, pang Yes. malakasan. Oo nga. Kaya nga, very grateful kami. Is this Sobrang a bait full-time siya. or part-time? Yes. Full time. Full-time. Tapos, dalawa kayong VAs niya under Coconut Yes. VA. Yes. Dalawa kami. Ang sarap, no? Ang sarap magkaroon ng long-term client. True. Actually, mas maganda nga yun kasi mas nakikilala niyo yung isa't isa. Tapos, mas nabibuild yung trust talaga. So, yun yung Correct. pinakamagandang nangyayari dito sa ano. My first Sa, ever client, not from Coconut VA though, before, uh, we reached more than 3 years together. oh, Uh, And sana now we're mas still matagal. connected. But hindi ko na siya client ngayon, but we're still connected. Kaya we're like friends, beshies. Ano siya, like, she's a wedding planner from LA and Las Vegas. So, katuwa, katuwa, katuwa. Nice. So, 2 years with a regular client, a long-term client. How does it feel? It feels great. It feels parang fulfilling na din. Kasi yung mga unexpected na mga tasks na akala mo hindi mo magagawa. Nagagawa mo kasi with the help of your client. Tinutulungan niya rin talaga kami. Tinitrain. So, maganda yung ano namin, relationship namin sa kanya. And I think that's the most important thing. Kasi a lot of people are focusing on closing. Like, we want to learn how to close a client. But yung pinaka-importante after closing is yung relationship building. Paano natin masusustain yung relationship natin pang long-term with our clients. Which is something na very, very important i-build. Kasi ang dali lang mag-close pero madali lang mabitawan ng client, di ba?
So talagang very important talaga is relationship building for long-term business. Correct. Oo. So, yan, we wanna know, no, bago ang lahat, bago nagkaroon ng Coconut VA sa buhay mo, ano ang ginagawa mo back then? Back Yung then? back then, actually, experience ko is para siyang sandwich. After nag-graduate ako ng college, nag-corporate, nasa corporate, world. And then, siguro, mid ng corporate world ko, nag-overseas performing artist naman ako. So, Oh, medyo mas matagal yun. Kasi, nasa abroad ako from 2011 till 2017. So, yon. Tapos, pagbalik ko ng Pilipinas, nag-corporate world ulit ako bago mag-CBA. okay. So, sorry. Anong ginawa mo sa corporate world? Ano din ako, EA. As in, sa lahat ng mga companies na napasukan ko, EA talaga ako. Tapos, Okay. kaya siya parang medyo may twist ng konti. One time, dun sa event ng office, may client na nakakita sa akin na kumakanta. He happens to be a manager of the band. So, parang kinukuha niya ako. And then, may Okay. time na pinagsabay ko siya habang nag-work ako. Ng 8 to 5, pagdating naman ng 7 p.m., gig naman. Yon. Pero mas nanaig yung love ko sa music that time. So you became an artist abroad. Which So, country? iba-iba. Yung first, actually twice ako sa Malaysia, twice sa UAE, and twice din sa Korea. Pinaka-last ko yung Korea. What's the last one? Sorry. Korea, South Korea. Korea? Uy, anyo nga sa'yo. Ay, no, Oo. 감사합니다. Uy, ang saya naman, artist. So as an artist, were you compensated well? Yeah. Actually, itong hindi alam ng maraming mga Pilipino. Kasi ang stereotype is kapag band ka, yung parang wala lang or whatsoever. Pero pag nag-abroad ka, talagang parang ang turing sa'yo doon is parang mga nag-aano ka sa ASAP, ganun. Parang kang recording artist talaga. So Wow. parang ganun kami. My question is, you were living the life and being compensated well as an artist. You're living your dream. How come you went back to corporate after? Actually, ang main reason kaya ako umuwi ng Pinas is namimiss ko na talaga yung family ko. Yun talaga. Maraming, very sad kasi yung nangyari. Kasi maraming nawala sa family namin na hindi ako nakakauwi. While Kasi you may were contract. abroad? Yeah, may contract. So, grabe rin yung stress ko noon. Grabe din yung anxiety ko. So, yun. Finally, nakapag-decide na ako na talagang sabi ko, hanggang 31 years old na lang dapat ako mag-abroad. Tapos, hindi na ako ng Pilipinas. Ayun. Tapos siguro, kaya rin ako bumalik sa corporate world. Yung simpleng reason lang din is na-miss ko. Ganon. Na-miss ko din magkaroon ng experience ulit sa corporate. Yeah. So, bumalik ako. I can imagine because being an OFW, nakaka-relate ako kasi for a time, 1 year, nag-America din ako. And it's really stressful whenever yung pamilya mo nagkasakit or may namatay nga, may nawala. I'm sorry for lack of better terms. Pero yung gusto mong makpapunta doon pero wala kang magawa kasi ang layo mo, hindi ka makauwi. I totally understand. Like, trust me. Pero let's talk about more of passion. Like you went back here in the Philippines. Ba't hindi ka nagtuloy as an artist dito sa Pilipinas? Actually, nagsa-sideline pa din ako. Hindi pa rin talaga nawala. Kahit ngayong VA na ako, may mga sidelines pa din Ah, ako. so tumutugtog ka pa rin? Kapag yung pianist ko kasi dati, nagko-cruise naman siya. So pag umuwi siya ng Pilipinas, kinukuha niya ako para sa mga events dito sa Philippines. Yun. Ah, so where do you normally play here in the Philippines? Um, sa mga, Hotels? yes, hotel, sa mga fine dining restos, yun. Tapos talagang mga events lang, mga special events. For example, wedding, gano'n. How about theater?
You never thought of doing theater before? No, parang hindi para sa akin yun. Sabagay may kasama ng acting din yun 'no, ang Yeah, theater. mm. Yeah, yeah. Got it, got it. So yun suma-sideline ka pa pala at Yes, least once in a while meron 'no? Okey lang yan, gig-gig lang mm. naman, 'di ba? Yes, So, you were in the importante pa corporate. din yung pagve-VA, yun pa rin. Correct. So you were in the Mm, corporate yeah. after. So, paano mo nakilala si Coconut VA from the corporate? It's actually during pandemic. So, actually lahat naman yan nasa social media platforms lahat. So, kapag nagbo-browse ako ng TikTok, ng Facebook, ng YouTube lalo, nakikita ko. So, parang naging interested ako. Kasi parang sabi ko, executive assistant ako. So, parang feeling ko, I know it's a different story kapag remotely, di ba? Yeah. Iba-iba rin yung tools na ginagamit. Pero ang ginawa ko kasi is, hindi pa man ako decided na gusto ko mag-VA. Nag-aaral na ako on how to Oh, be a virtual assistant. Parang pumasok lang siya sa isip ko na parang, gusto kong pag-aralan siya. Kasi interesting. Hindi ko pa alam no na ang sahod is okay, parang makakompensate yeah, ka ng grabe, diba? yeah. Pero ang gusto ko talagang mangyari is, gusto ko matutunan yung ginagawa ng isang VA. So, Hmm. yeah. So nakita mo siya sa social media. Yes, Pero, yung nag-a-apply ka for virtual assistants, was it just Coconut VA or may iba ka pang in-applyan? may iba pa, pero I think nakatadhana ako sa Coconut VA. Bakit? Aray! Oo, Bakit? feeling ko talaga. Kasi parang dumating yung time na alam ko sa sarili ko na kaya ko, pero parang nare-reject ako nung nare-reject. Parang ganun yung nangyayari. So, merong time na parang ayoko na muna, pero nagtutuloy pa din ako sa pag-aaral. Parang ganun. And one time, parang sabi ko, try ko nga dito sa Coconut. And then, parang wala pang 1 week, meron na akong good news. Ganun. Tapos na-hire na ako kagad. Ganun. Taray! O, di bilis ang process mo. Para sa'yo Yes. talaga si Coconut VME. Totoo yan. Talaga, may mag-o-open na door. Natatandaan ko pa yata nun, parang pang 40 plus akong employee. Ngayon, Hoy! 100 plus. In fairness ha? In Mm, fairness. mm. Oo. Pang malakas, one of the OGs kami. Oo. Tawag Kaya dito. nakakatawa. So, Madami na tayo ngayon. what do you call this? So, you becoming a part of the Coconut VA community for 2 years, what made you stay that long? Honestly, stress-free kasi yung environment. Tsaka yung client namin, sobrang napakabait. Ganun. Tsaka, hindi madamot sa kaalaman. Ganun. So, yun yung napapastay sa akin. Kaya, parang feeling ko, um, mas marami pang taon yung makakasama ko ang CBA. Ganun. Totoo, totoo. Alam mo, First lahat kayong interview ko, experience. ikaw yung pang 12 na na-interview ko. Lahat kayo, sabi nyo, culture, toxic free. Yeah. Very 'Di ba? accommodating pa yung internal team. Correct! No? At saka Oo, ano, diba? very, very chami-chami, di ba? Kaya Totoo. nakakatawa. Kaya nga tuwang-tuwa nga ako, like the moment you guys arrived, because if you guys don't know, we all met last April week 1 in Boracay. So when they all arrived, like you guys arrived ng April 3 or was it April So, 6? six, six na. 6? Yeah. And I was like, girl, parang first day pa lang, I feel like lahat kami magkakakilala na ng Mm-hmm. matagal. Ganun ka, nagulat talaga ako, especially the dinner part. The first dinner we had when you guys arrived, we were like all parang close na that night. And we were like having the best conversation ever, like from table to table. Nakita mo talaga yung kultura, the bond is very, very giving talaga, no? Correct. So, yun, pero yan, a lot of people, a lot of
our viewers wants to become a part of Coconut VA. So if you were to give like a specific tip kung paano maging part ng Coconut VA, what would that be? Ako simple lang, kasi nag-work sa'kin, you should know your niche. Kailangan, confident ka sa kung anong kaya mong i-offer sa client. Yun talaga yung pinaka-importante. Correct. Kasi madami ding mga applicants na ano ba, suntok sa buwan, try-try lang. Pero hindi nila kilala. That's why nga ako as a content creator, I promote ano to everyone na parang you have to build your VA business plan. Kasi once na ma-build mo yan, your identity as a business, then you are confident to sell yourself sa clients mo in the future. So very important talaga yung identity as a business. I believe in the saying, no? So let's move forward to the deeper part naman, which is on a personal note. Being with Coconut VA for 2 years already, ano yung naging biggest milestone mo, girl? Milestone. Actually, masasabi ko sa sarili ko, medyo malayo pa, pero malayo na. I would always say that to myself. Um, Dati kasi, for example, ito parang hindi naman siya biggest milestone, pero for me kasi, medyo malaking part to na parang, before kasi, pag, for example, may parang occasion sa bahay, ganon. Normally, parang sa bahay lang kami order food, ganon. Ngayon, hindi. Parang kaya na namin kumain sa restaurant nang hindi namin tinitignan ng bill. Correct. Ganon. True. Ako, So, I parang can relate. financial stability na din. Ganon. I can relate. Yung kumain sa restaurant, hindi mo titinan yung kanang part of the menu. Yes. Oo, Ay, promise. The best feeling ever. Ibig sabihin, nakakaluwag-luwag ka na. true. Di ba? Yung mga dating pag sa celebrations, di ba? Like dati kagaya ako sa pamilya ko. Dati, pag may birthday sa amin, Jollibee lang mang inasal. Yes, yes. Ngayon, kahit anong fancy restaurant, kahit ilan pa kayo, alika dito, celebrate tayo. True. Kasi yun ang happiness ko, yung mapakain ko yung pamilya ko ng masasarap na pagkain. Likewise. Di ba? Ang sarap ng chikahan, tapos long Mm-mm. table kayo, tapos parang alam mo, yung tipong kakain ka pero hindi ka gutom, yung laging may sobra. Kasi gusto mo yung sobra, yung uwi nila sa bahay nila para may May take pang-take. out. True. Iba yung ako yun yung love language ko, magpakain. Same. Ako, bukod sa, of course, as a breadwinner, are you a breadwinner? Yeah. As a breadwinner, di ba, bukod sa magbibigay tayo ng money, di ba, sa Mm-mm. ating sinusuportahan, yung mapakain sila sa restaurant na masarap, no, True. is Totoo the yan. best thing ever. So, Lalo grabe, kapag lahat ng pamilya mo mahilig kumain. sobrang nakaka-relate ako sa iyo, sis. Grabe. May connection. Ay, naku, Diba? talaga, ay nako, kaya ako, proud ako kasi dati hindi ko afford yan. Ngayon, sobrang True. dali. So, makatikim silang masarap na pagkain na sosyal. Ayan, masaya na True. ako. So, Mm. besides that milestone, no, personally, let's go deeper, no? How did Coconut VA help you? May it be professionally or personally? Um, Yun nga, kagaya ng, parang medyo related na din siya dun sa milestone. Kasi yung financial stability, yun talaga yung malaking naitulong ng Coconut VA sa akin. I was able to, parang, to save na, ganun. Samantalang dati, parang, sakto lang, 'di ba? Pag Correct. sumahod ka, mauubos din. Pero ngayon may savings na. So, parang, sobrang laking tulong talaga. Goodbye na to ano, no? Petsa Tipiligro. Nagkagano ko ba dati? True. PDP. Yes, me. Totoo yan. Totoo. Tawag ko no PDP, Petsa Tipiligro. Pagkasahod, after 1 week, ubus na. Ubus na. Wala ka nang pwedeng ibang bilhin. Correct. Ang hirap dati. Diyos ko ngayon. Hay, meron na naman. Sahod na ulit. True. True. Pero pa minsan, uy, pumasok na sahod. May sahod na pala. Hindi mo siya check yung bangko mo, te. Kasi, alam mo, Hindi hindi mo siya na daw. expect. Correct! Oh. Only Coconut VA touches my skin. Charis! True. Mahal dyan. Totoo. Alam mo guys, sobrang the
kaya ngayon sa episode ko din sa Coconut VA talaga, sinabi ko talaga yung title should be like, Coconut VA made the unstable freelancing world very stable kasi because of the benefits, the above average pay, grabe. At saka ikaw ha, your testimony kasi 2 years isa lang client mo full-time, buhay na buhay ka. True. True yan. 'Di ba? So, that's a very strong proof talaga na hey, talagang if you're part of Coconut VA, talagang magiging stable ka as long as ikaw din ay alam mo yon responsible na Coconut VA at Yes. the same. Tama ba ako? True yan. Having said everything that you've shared today, um, are you very confident to recommend Coconut VA to your friends, family, mga ex-colleagues mo? Absolutely. Yung tipong go. May sabihin kayo, go. Yun talagang, yun talagang, kapag may mga nakakausap ako, actually, yung mga friends ko, hindi pa rin sila umalis sa corporate world ngayon. Pero, para silang naiengganyo. Kasi nakikita nila na parang nakakasama nila ako sa gimmick. 'Di ba? So, parang, paano ko magagawa yun? 'Di ba? Mag-VA na din kayo, pero sa Coconut VA kayo mag-apply. Ganon. Totoo. At saka, what's good about Coconut VA is that we believe in zero micromanagement and 100% work-life balance. True. At saka, allergic tayo sa working on a weekend, I believe. Um, Oo naman, pero kasi dito kasi sa ano namin, ito kasi yung sa setup namin Depende sa ngayon, client. meron kaming weekend na pasok, but ano lang siya, part-time lang. Parang gano'n. Tapos para siyang mina-minus na lang dun sa weekdays. So Oo, parang ano pa depende rin, siya sa 40 hours ano. pa rin. Depende kasi sa Depende siya business sa ng client pa client. rin. Basta you work So, 5 days a week lang, hindi ka 6 days yeah. a week. 'Di ba? Yes, 5 days pa rin Ano? naman. Ganon. So, it depende din sa client, guys. Iba kasi setup ng operations, ng business nila, ganyan. True. So, pero Sa as business, long as you work 5 days a week, Kerry yeah. Hilson, Yeah, through the fun, true. diba? At saka ito yung tipong pag nirecommend mo sa kaibigan mo, eh hindi ka, alam mo yun, confident ka. Yung wala Yes. kang duda, isipin mo na nga lang kung right candidate nga ba siya. Kung right fit siya. Kasi medyo yung standards natin is talagang for experience kasi, di ba? Yes, totoo. Ipi-pre-qualify Pero nila. kailangan, kahit naman meron ka ng client, huwag kang titigil mag-aral. Parang ganun, mag-upskill ka pa din. Yun naman din yung sinasabi ko sa kanila. Para Correct. talagang mapasok. Ako, I never stop learning or, um, I want to make sure na parang my services nag-upgrade every month. Ganun ako. Yeah. Every month meron akong bagong strategy as a strategist to source VAs for Coconut VA, no, through social media marketing. I have to make sure na updated ako sa trends and all. So yung mga gusto mag-marketer dyan, social media, hindi siya post-post lang mga strategy siya. Kailangan updated ka. Oo, kailangan updated ka. So aral-aral din talaga. Anyways, huminga-hinga naman tayo ng very, very light. Doon na tayo sa part 3, which is the surprise round, which is ang hindi alam ni Yan, no? Wala siya sa aming script, kaya ang gagawin mo lang yan, bibigyan kitang dalawang options at pipiliin mo kung alin doon ang pipiliin mo o ang gusto mo at bakit. Are you ready? Okay, ready. Okay. Ano ang pipiliin mo? Work from home or work from the beach? Work from home. Why? Kasi may body ako eh. Tsaka hindi ako masyadong mahilig sa beach talaga. I Totoo see. eh. Tsaka from home, walang distraction. Yes, totoo. Correct. Next, full-time or part-time? Full time. Bakit? Kasi pag full time, mas, mas parang, mabibigyan mo ng time yung sarili mo, tsaka yung client mo na talagang magkaroon kayo ng, client-employee relationship. Magbibuild talaga yung trust niyo. Ganon. Tsaka mas marami ka matututunan pag full time. Well, pwede rin naman pag part-time, pero madaming part-time dapat. Oo. At saka mas stable and mas focused pag Yes, full-time. yes.
Mhm. versus multiple part-times na nakakalito minsan, no? Correct. Overwhelming. Next, 13th month pay or HMO? Uy, pili kang isa lang. Teka lang. Sige, 13 months. Sa'yo na lang. Bakit? Bakit? Siyempre, ano na yun eh. Parang makahawakan mo na kagad yung cash na yun eh. Correct. Sa true lang, Mi. Sa Yung true lang. 13th month pay natin, kaya natin bumili ng HMOT. Huy! True. Totoo Oh, yan. compute na lang. Secret kung anong sweldo. No? Next, paid time off or US holiday? PTO. Bakit? Para kasi mas kailangan ko ng ano eh, ng maraming PTO. Para mas maraming time din gumala kasama ng family. And flexible. Yeah. Kasi hindi naman every month ang US holidays. Yes, konti nga lang eh. Konti pa. So, pay time off ako. Kasi kami, meron kami one pay time off per month na you can consume within the year. No? Pwedeng 12 pay time offs together at the end. Yun, ikaw bahala. Basta i-consume mo siya. Which reminds me, hindi ko pa siya nako-consume. Ayan. Next, time doctor na nag-record or screenshot or Jebol. Ball. Bakit? Nakaka-stress kaya kasi yung dribble, stress-free ah. As in, log in lang. Okay na yon. Kasi pag Correct. merong, ano, pag merong time tracker, parang micromanage ka eh. So, parang nakakainis. Parang nakaka-stress yon. Unlike kapag dribble, log in lang, log out, ganyan. T, nang galing ako dyan, graduate na ako ng time doctor, T. As in, more screen record talaga siya at saka screenshot. As in, may kita mo sa dashboard mo pagka end of day mo. May kita mo. Nakakaloka, di ba? Anyways, ayoko na mag-talk. Huy! Joke lang. Kaya dito, sa Coconut VA, we have Jibble, which is, we don't screen record, we don't screenshot. Ano lang siya, time in, time out for timekeeping purposes, di ba? Lastly, complete the sentence, I love Coconut VA because blank. Because, naku, madami akong gusto sabihin because it's the best. Ay, Coconut bakit? Green is the best. Kasi wala talaga akong nararamdaman na negative energy dito sa company to. Well, kasi naman, kaya nga ako nagtagal eh. 'Di ba? Correct. Kasi nga, stress-free, the best talaga. Benefits pa lang. Internal team, mga founders, yeah. Okay talaga. Actually, alam mo, madami naman pwedeng marami namang capable magbigay ng gantong klaseng benefits. Pero ang nagpapastay sa atin is hindi yung benefits eh. It's the culture, the Yeah. people around. No? Eh, we Kaya, have both, we have the best of both worlds. The best people or culture and the best benefits. So, why not true. Poknat, di ba? Why not Coconut, di ba? Why not Coconut VA? Yes. So, kaya nga kayo guys, if you want to join Coconut Pay, all you have to do is to click the link in our description box or the comments. Andyan natin guys, apply na. Follow all instructions nang hindi ka matsugi at ma-rejecti. No? Thank you so much yan at talagang tinapos mo or pumayag ka mag-record with me today and you answered all our questions. Thank you, Jam. Thank you. Oo. So, may gusto ka bang i-promote? Wala man ako ipopromote, pero gusto ko lang sabihin sa mga viewers natin na mag-apply na kayo sa Coconut VA. Kasi nga, Coconut VA is the best. Yes, and the finest. Uy! No. Maraming salamat yan for your time. I super appreciate you. Everyone who's listening, maraming salamat kung nakaabot ka sa end na ito. And we'll see you guys again on the next episode. Bye! Thank you, Jam. Thank you.